Mga boss chief mo sir, ngayon no, si Attorney Claire Castro, sinasabihan ng mga DDS na kesyo daw pinipersonal kasi daw laging binabanatan si Vice Presidente ni ni Claire Castro. Ano po, sa totoo lang ho mga kababayan, kaming mga vlogger no, na sumusuporta ako ho, bilang vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, ang dali ho ng ano namin, ang dali ho ng pagbablog namin. Bakit ho, mga kababayan? Simple lang ho eh. No? Yung kampo ng mga Duterte, yung kampo ng mga DDS, napakasisinungaling ho eh. No? Puro pagtutwist ho ng mga balita yung kanilang ginagawa. Kaya ko nasabi, napakadali lang maging vlogger, no? Nasusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Kasi nga, halatang halata na mamamayang Pilipino na yung mga pinapakalat at mga sinasabi lang ho sa kampo ng mga Duterte, madali lang pong i-debunk. Doon lang po, simple. May isang vlogger na nagbukas ng kanilang bibig doon sa kampo ng mga DDS, kayang-kaya na i-debunk eh. Kayang-kaya ng, saglit lang, mali, hindi totoo, yung ginagawa o sinasabi ng mga vlogger ninyo. At ako ho, naniniwala, mga bossing, si Attorney Claire, sumasagot lang po yan. Sumasagot lang po yan, mga kababayan, doon sa mga binabato at mga gawa-gawang istorya ng mga DDS po, especially kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Di ba? Walang personalan. Kaya lang, napakadali lang talaga nilang i-debunk. Hindi ko naman siya pinepersonal. Kung ano lang yung lumabas sa bibig niya, yun lang naman ang sasagutin natin. Correct? Which is, yun po ang iniiyak ha, nung mga DDS. Di ba? Elvira G. at Eduardo Cadyon. Yung mga DDS, yung mga followers ng mga Duterte, ang gusto lang ho kasi nila, mga kababayan, ay sila lang yung babanat, sila lang yung titira, sila lang ho yung maninira, mga bossing. Actually, sila lang naman talaga yung naninira. Di po ba? Pero kapag ka sila sinagot, pagka sila dinebunk, pagka yung mga sinasabi nila ay sinabi na walang katotohanan yan at sasagutin ko yan, sasabihin ko ang katotohanan, nagagalit ho, mga bossing. Ang sasabihin pa, ay nako si Claire Castro, ano yan, kumbaga, attack dog yan ng presidente. Mga boss, kailan ho kayo nakakita ng mga vlogger na kumbaga, atake lang ng atake? Wala ho. Halos dito, sa side po ng mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, puros ho, depensa na lang ang gagawin mo. Dahil alam mo kung ano yung mga katotohanan, panay depensa na lang po ang gagawin mo. Mauubos ang oras, no, ng isang vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kakadepensa lang po. Bakit? Kasi sila araw-araw may fake news na mga pinapakalat. At ganyan din po yung ginagawa ni Attorney Claire Castro. No? Hindi namin palalampasin yan. Fake news yung ipinapakalat ninyo. Kailangan namin sagutin. Kailangan naming ipaalam doon sa mga manonood, doon sa mga kapwa namin Pilipino na hindi totoo yung mga sinasabi ninyo o ginagawa nyo. Ang Vice Presidente, nakailang ano na yan, nakailang fake news na din yan, mga bossing. Lalo na yung tatay niya, ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Umpisa pa lang ho, mga kababayan, panay fake news na sinasabi. Yung pulburon video na nga o yung pulburon, yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos ay nagdodroga Hanggang ngayon wala pang naipapakita ng mga ebidensya. Hanggang ngayon po, sila lang po ang naniniwala, mga bossing. Di po ba? Hindi ko naman siya pinepersonal. Kung ano yung lumabas sa bibig niya, yun lang naman yung sasagutin natin. Lalo na kung ito ay kasinungalingan at kung siya yung nagiging source ng fake news. Kadalasan nandyan. Di ba? Kadalasan sila ang may naglalabas ng mga fake news. Talagang sasabihin natin sa taong bayan, that's fake. Napansin ko doon sa mga DDS,
Nung simulang maging USEC ng PCO si Attorney Claire, mga kababayan, naiinis na sila, nagagalit na sila. Ang gusto ho nila, mga boss si Pamuser, na gawin trabaho ni Yusek Castro, yung tipo bang, oh, kung ano lang yung sabihin ng presidente, yun lang ang sabihin mo. No? Huwag ka nang nagsasalita, huwag ka nang rumeres back, huwag mo nang binabalikan yung mga naninira kay president. Hindi naman ho pwede yun. No? Oy, nako si Sir Romy Diaz, may trangkaso lang Mark, no? Pahinga muna. Pagaling po kayo, sir, ha? Pagaling po kayo, malilipasan nyo din ho yan. Okay. Habang nakikinig kayo, pagaling kayo, ha? Talagang sasabihin natin sa taong bayan, correct naman, no? Mga bossing. Hindi natin pwedeng palagpasin po yung puro mga pamimake news na ipinapakalat nila. Bakit po? Kawawa yung mga kapwa natin Pilipino. Ano po? Kawawa yung mga kapwa natin Pilipino na pipidan nila ng mga ka-fake newsan. Yung mga vlogger nga lang ho eh. Yung mga vlogger nga lang ho, mga kababayan. Di ba? Puro ang galawan nila, puro fake news ho. Kaya ako, naniniwala ho ako doon sa sinabi ni Katrina Ponce Enrile na merong mga Pilipino na binabayaran ang China para sirain ang gobyerno ng Pilipinas. Bakit naman, Mark, kailangan pa nilang sirain ang gobyerno ng Pilipinas? Alam niyo naman no, mga boss chief Amoser, di ba? Yung tipo bang, kasi kalaban natin ng China Kapag ka magkakagulo o pagka nag-aaway-away ang mga Pilipino, o pag sila nag-aaway, sila nagpapahina gobyerno nila mismong pinapahina ho. Ngayon, pag-atake ng China, ayos na, mahina na yung Pilipinas na yan. Okay na, atakihin na natin yan. Di po ba, mga kababayan? Simple, no? Nung estratehiya nila. At makikita mo naman, para masuportahan yung sinasabi ni Mark Ramos. Biruin mo, meron pa silang pagmamalaki na ipinapakita na yung mga litrato nila ay nandun sa China. Di ba? Meron pa silang lakas ng loob na i-post yung kanilang mga litrato na nandoon sa China. Pondo ng China. No? Para kalabanin ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya po kami, mga kababayan, no, kami, ibig ko sabihin, yung kapwa ko, mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, ubos ho ang oras namin kakadepensa Hindi ho kami nauubusan ng ng topic sa araw-araw kapag kababala sila, magpe-fake news sila, siyempre, easy lang sa amin yan. Ito talaga yung nasa balita, ito talaga yung totoo. Madali ho. Diba? Sabi ni Moy, nag-loading ako sa title. Sabi ko, sino si Jewel? Uy, ikaw naman. Etong si Moy, hindi kilala si Jewel. Si Boss Jewel yun. Ikaw naman, si Boss Jewel, si Boss Jinggoy, at si Boss Batu. Yun yung mga boss natin. Sila Boss Jewel, Boss Jinggoy, at Boss Batu, at Boss Kibuloy. Lahat po yan, boss natin. No? Tama, gustong mapahina ang gobyerno para madali na lang nilang maokupa ang ating bansa. Papayag ho ba tayo nun? Siyempre hindi ho. Sabi ni Benzer, para kayong Pinas versus China on defense sa mga DDS. Simula pa lang ho nung inaaresto na yung kanilang pastor Simula pa lang ho nung inaaresto na, mga kababayan Yung nila, yung pope ng mga ng mga DDS, si Kibuloy Panay na ho fake news yung mga sinasabi nila di ba? Mahirap hong laban yun. Yung laban nila na magpakalat ng fake news, napakahirap po yun. Kasi ang pagpapakalat ng fake news o pagbabalita ng fake news, mga boss chief Amoser, tatahi ka ng istorya ng madaling mawala sa utak mo. Ganun lang ho yun. Hindi kagaya ng ano babalita, ano linagay ng mainstream media, ano pinapakita ng balita ng mainstream media. Ganito okay. Ang dali nating hugutin. Hindi pa tayo makakasuhan.
Pag kinasuhan si Mark Ramos, "O Mark Ramos, may binalita ka o meron kang nireaksyonan na ganito, ganyan." Ano sabi mo? Nireaksyonan. O, saan balita? Doon sa isang mainstream media. O bakit hindi sila ang kasuhan nyo? Eh sila nagbalita kung peke yun. At imposible ho na yung mga mainstream media na yan is magpakalat ng peking balita. Hindi ho mangyayari yun. Bakit? Mga bossing naman, pagkalalaking mga negosyo niyan.